Hi guys, good morning. Kumusta? Ito na nga guys, ang nakakatawa. Ipakita ko sa inyo guys yung video clip pati photos nung tunay ng gumawa ng tulay sa Davao at yung nang aangkin ng tulay sa Davao. Ito, tingnan nyo guys. Yung mga photos na yan guys, yan yung mga nang aangkin ng project. Nagbe-brainstorming sila dyan, nag-iisip kung anong pambubula ang gagawin nila sa taong bayan. Yan. Yan, nakita sila ng butiki. Yan. Butiki yung nakita nila guys sa taas, kaya tumingala sila sa taas. Kita mo? Kita mo yung kaplastikan itong mga hinayupak na ito. Oh, mga gago talaga to sa lipunan to, mga kagwang na to. Yan. Tapos, pagkatapos na nakita ng butiki guys, nakapag-decide na sila na maglalaro daw sila ng liron-liron sinta. Tingnan mo, paikot-ikot para mga tanga lang. Mga bangag kasi itong kagwang na ito. So, itong pangalawang photos guys, may kasamang video clip. Ito yung mga original na gumawa ng tulay. Yung talaga nag-effort, nagplano, nag-finance. Nakikita mo kung gaano sila ka-dignified, ipakita ang kanilang accomplishment sa madlang people na talagang walang halong kaplastikan, yung hindi nang aangkin. Kung ikumpara mo doon sa naunang photos, yun yung mga nang aangkin eh. Kaya nung ipinakita nila sa public, mabilisan lang. Di ba pag magnanakaw ka, kailangan mabilis yung kilos mo? So ganun yun sila. Mabilisan nilang pinakita yon, mabilisan nilang ginawa para hindi malalaman ng public na nandoon sila. Pero itong pangalawang photos at saka video clip, talagang dignified sila na prenesinta sa public, mga tao sa Davao, ang kanilang accomplishment. Oh, tingnan nyo guys. So kita nyo guys kung gaano sila ka-dignified i-present sa public ang kanilang accomplishment. Yung parang hindi ka nagmamadali, yung tipong chill lang, di ba? Oh, kasi yan talaga galing sa puso mo yan eh. Galing sa pinaghirapan mo, kayo nag-umpisa, kayo nag-finance. Yung walang kaplastikan. Yan ang may dignity, Erwin Tulfo, di ba? Tapos sasabihin nyo na naman na pro-China kami mga taong bayan. Kayo lang naman ang mga politiko ang galit na galit sa China. Pero kami mga ordinaryong Pilipino, walang problema sa amin ang mga Chinese. Kasi in fact nakapagbigay sa amin ng malaking education ang China o mga Chinese in terms of businesses. Na-open yung mind ng mga Pilipino na mainggan yung mag-business. Kita po naman ngayon dito sa Pilipinas, ang dami mga Chinese establishment na mura yung bilihin, na kung saan bumabili yung mga ordinaryong mga Pilipino at binibenta rin, di ba? Oh. Kita, punta ka ng Divisoria, ang dami mga produkto sa Divisoria na galing China. Ang dami mga Pilipino na nag-aangkat ng produkto doon at binibenta sa kalye, sa kalsada, na pinangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? Oh, kayo mga politiko, kasi meron kayong agenda, may sariling interes kayo, na gusto nyo kayo lang ang mabango. Mga hinayupak kayo. Tapos idadamay nyo kami sa inyong mga katarantaduhan. Kagwang kayo, mga